Malamig na umihip ang hangin sa malaking bintana ng engranding mansyon. Ang mansyon na ito ay isang obra maestra ni Hejerdel Escrovinge na taga France, ang pinakatanyag na architect sa buong mundo. Ang mansyon ay kulay peach ang pintura at may colored roofing na kulay kahel. Mapapansin ang isang kwarto ng mansyon na gawa sa salamin, ang kabuuan, at tanging kurtina lang ang takip upang hindi makita ang kaloob-looban nito. Ang mga hardin sa paligid nito ay parang ang Hanging Gardens of Babylon. Puno ito ng mga nakasabit na makukulay na bulaklak at mga puno ng pine trees na nagbibigay lilim. Sa gabi, ang mansyon ay mistulang paraiso ng mga diwata, parang hardin ng mga bituin sa gitna ng kadiliman. Si Daniel Florentino, ang may-ari ng mansyon, ay nakatayo sa harap ng main door, hawak ang kanyang mga susi. Siya ay 36 taong gulang, ngunit kilala na sa mundo ng business. Wala pa siyang asawa o girlfriend man lang, kaya solong-solo niya ang kanyang yaman. Ulilang lubos si Daniel, kaya tanging sariling pagsisikap lang ang naging sandata niya para marating ang kanyang kinaroroonan. Hindi maikakaila ang hirap na kanyang dinanas para maabot ang tuktok na kanyang kinatatayuan. Lumaki siya sa bahay ampunan, kaya gamit ang pera na galing sa kanyang naglalakihang negosyo, ay nagbibigay siya ng charity rito bilang pagtanaw na rin ng utang na loob sa kanyang pinanggalingan at upang makatulong sa mga batang katulad niya na ulilang lubos. Likas kay Daniel ang pagkakaroon ng malikot na imahinasyon at kadalasang nasasangkot sa mga ekspedisyon at eksperimento. Kaugnay nito ay itinakda ni Daniel ang sarili sa isang bigating misyon. Misyon na ang hindi niya alam ay magbabago sa kanyang buhay. Si Daniel ngayon ay susubok na maging janitor sa sariling kumpanya sa loob ng 6 na buwan, sa paniniwalang mas mapapaunlad niya ang kumpanya sa aspektong pantao kung kanyang mapapakinggan ang mga empleyado mula sa pinakamababang posisyon. At ito'y posible lamang kung ang pagtingin ng mga kasamahan niya ay kapantay at hindi mas nakakataas sa kanila. Ang posisyong janitor ang babagay dito, isang ordinaryo at hamak na janitor. Sa huling pagkakataon ay nilibot ni Daniel ang mansyon. Sa bawat hakbang ni Daniel sa loob ng kanyang mansyon, nararamdaman niya ang bigat ng bawat alaala, ang mga kasiyahan, mga pagtitipon at mga sandaling pinagsaluhan kasama ang mga kaibigan ay mga larawan na bumabalik sa kanyang isipan. Alam niyang medyo matatagalan siya bago muling maranasan ang mga bagay na yon. Pagkatapos ng isang huling pag-ikot sa kanyang mahal na mansyon, binitawan ni Daniel ang huling sulyap. "Aling Nena, kayo na pong bahala dito," wika ni Daniel sa mayordoma ng mansyon. "Opo, sir," sagot ni Aling Nena. Kumikislap ang kanyang mga mata sa pagpigil ng mga luhang bumabadyang bumuhos. Gayon rin ang 3 katulong sa kanyang likod. Ang 2 hardinero naman ay tahimik na nakayuko. Hindi alam ng mga katulong sa mansyon at ng mga hardinero ang dahilan ng pansamantalang paglisan ni Daniel sa mansyon. Gayong wala namang problema sa kanyang mga negosyo. Maayos rin naman
ang kalusugan niya. Kaya imposibleng mangibang bansa para magpagamot. Kung saan siya patungo ay tanging si Aling Nena lang ang nakakaalam at ang kanyang matalik na kaibigan na si Hector. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at tumungo sa lugar na magiging bago niyang tahanan, ang lounge ng kanilang opisina. Hindi bilang president ng kumpanya, kundi bilang janitor. Ang opisina na ito ay isang modernong gusali sa gitna ng syudad ng Makati. Malayo ito sa katahimikan sa kanyang mansyon. Puno ng ingay ng mga sasakyan at mga tao. Ang lounge ay isang simpleng lugar na may mga sofa, mesa at ilang mga kagamitan. May 2 lounge sa gusali ng kanilang kumpanya. Ang isa ay common lounge na medyo maliit at ordinaryo ang disenyo. Walang masyadong mga appliances doon. At doon ang common lounge ng mga janitor at security na hindi kataasan ang posisyon sa kumpanya. Ang isa naman ay para sa medyo matataas ang pwesto, kung kaya't mas komportable at malaki kesa sa isang lounge. Dito na rin madalas matulog si Hector. Hindi sa walang ibang matutuluyan, kundi dahil mas malapit itong uwian kung sakaling maglasing siya sa mga bar. Lalo na at mahilig itong magliwaliw at mag-bar hopping. Pinili ni Daniel ang lounge na medyo malaki dahil magpapanggap lang naman siyang janitor at siya pa rin naman ang may-ari ng kumpanya. Lubos na pagpapahirap na sa sarili ang kanyang ginagawa kung pipiliin niya pa ang medyo maliit na lounge. Hindi man ito katulad ng marangyang silid sa kanyang mansyon, ngunit ito ang kanyang pagtsatsagaan bilang magiging bagong tahanan. Pagdating sa gusali ay sinita siya ng guard dahil basta-basta na lang siyang pumasok at walang paalam. Nainis si Daniel, hindi sa security guard kundi sa sarili. Nakalimutan niya na magpapanggap siya bilang janitor ngayon, ngunit walang pakundangan siyang pumasok. "Sir, asan po ang ID niyo?" Masungit na tanong ng guard. Baguhan ito dahil hindi niya pamilyar ang itsura ng guard. Matangos ang ilong at maputi. Maayos rin ang tindig na parang modelo. Napailing si Daniel sa naisip. Bakit niya pinupuri ang security guard? Ngayong mas pogi naman siya kumpara doon. Tumaas ang kilay ng guard at tila na insulto sa pag-iling niya. "Good morning, boss. Ako po yung bagong janitor." Sabay pakita ni Daniel ng kanyang peking ID. Hindi rin ito masasabing peke dahil pinagawa niya naman ito sa empleyado na nakaatas sa pagprint ng ID. Pero dahil janitor ang nakalagay, ay parang panloloko pa rin ito. "Baguhan ka pala? Sa susunod, mas maaga kang pumunta dahil bawal ang late dito." Maotoridad na wika ng guard. Tinignan ni Daniel ang oras sa kanyang relo. 6:30 na sa relo niyang Rolex. Kumunot ang noo ni Daniel dahil masyado siyang maaga para sitahin ng guard sa pagiging late. 7:30 dapat ang pasok ng mga empleyado, kasama na ang mga janitor. Maliban na lang sa mga guard na dapat talagang maaga dahil sila ang nakatoka sa seguridad sa kumpanya. "Suspeki naman yung Rolex mo. Paano makakabili ng Rolex ang isang janitor?" sabi ng security guard. Nainsulto ulit ito sa pagkunot noo ni Daniel. Kumulo ang dugo ni Daniel sa security dahil sa kawalan nito ng modo. "Kung alam mo lang na ako ang may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuan mo
at hindi peke ang Rolex ko. Isip ni Daniel habang tinitignan ang pekeng Rolex na pasimpleng pinapakita ng security guard. Mas makintab nga ito sa limited edition na Rolex ni Daniel. Pero sa mata ng isang bihasa ay halatang peke yun. Hindi dinisenyo ang Rolex na makintab, kundi matibay. Tinignan ni Daniel ang pangalan sa uniforme ng guard. Ugur Benjok, yun pala ang pangalan mo. Magpaalam ka na sa trabaho mo at uutusan ko si Hector na patalsikin ka sa trabaho. Tumawa si Daniel sa kanyang isip. Nagpatuloy na lang si Daniel sa paglalakad hanggang sa narating niya ang elevator. Pumasok si Daniel sa elevator habang tinitext kay Hector ang pangalan ng security guard. Hindi niya napansing kasabay niya si Alex na tila nanlaki ang mata sa kanyang pagdating. Sir Daniel, anong ginagawa niyo rito? Tawag atensyon ni Alex Jean Elave na executive officer ng kumpanya at isa sa mga nakakakilala kay Daniel bilang presidente ng DZDL Inc. Ngumiti si Daniel at sumagot. Ako na ang bagong janitor dito. Gusto kong maranasan ang buhay na simpleng tao. Kung maaari, Alex, huwag mong ipagsabi sa mga empleyado na ako ang presidente ng kumpanya. Ikaw lang at si Hector ang nakakaalam ng pagpapanggap kong to. Opo, Sir Daniel. Matipid na sagot ni Alex. Pulang-pula ang pisngi niya. Hindi maitago ang pagkakagusto sa boss. At isa pa, Alex, you can call me Daniel. Nagtatrabaho na ako ngayon dito bilang janitor at hindi boss nyo. Dagdag ni Daniel, hindi yun pakiusap, kundi utos na may otoridad. Opo, Daniel, sagot ng babae na ngayon ay mas lalong pumula ang pisngi. Nauna nang lumabas si Daniel sa elevator at si Alex ay nanatili muna dahil sa 26th floor pa ang kanyang office. Tumungo muna si Daniel sa lounge para tignan ang kanyang magiging bagong tirahan. Kanyang naabutan si Hector na payapang natutulog sa kama na tanging boxer lang ang suot. Kinuha ni Daniel ang isang unan at hinampas ang natutulog na kaibigan. Aray naman, reklamo ni Hector. Gumising ka na at magtrabaho. Ang tamad naman ng CEO ng kumpanya na to. Pabirong saad ni Daniel kay Hector. Ang aga mo naman para sa paglilinis, janitor. Biro ni Hector. Speaking of, may guard kanina na sinita ko, late daw. Pakitanggal siya sa trabaho, Hector. Ayaw ko ng ganong empleyado sa kumpanya. Seryoso na ngayon si Daniel. Opo, boss. Sagot ni Hector na ngayon ay nakaupo na sa kama at pabirong nakasaludo pa. Nagtawanan ang dalawa. Masasabing tunay nga silang magkaibigan base sa kanilang interaksyon. Si Daniel ngayon ay nasa janitor's quarters. Sa harap niya ay ang mga mop, vacuum, walis at iba pang mga kagamitan sa paglilinis. Sanay siya sa gawaing ito dahil silang dalawa ni Hector ay laging naglilinis sa ampunan noong sila ay bata pa. Pero sa dami ng nangyari ay makakaya pa kaya niyang maglinis buong araw at hindi ang pagharap sa computer niya ang inaatupag? Ikaw ba ang bagong janitor? Napalingon ang nakatulalang si Daniel sa nagtanong sa kanya. Yon ay si Mang Bentong na isa sa mga masisipag na janitor sa DZDL. Puti na ang mga buhok nito pero maayos pa ang postura. Medyo may katandaan na kaya napatanong si Daniel sa sarili kung kaya pa ba nito ang gawaing pang janitor
sa edad. Opo, matipid na sagot ni Daniel sa matandang may pangalang Bentino de la Cruz base sa ID. Ganun ba? May karanasan ka na ba sa pagja-janitor? Istrikto kasi ang boss natin dito. Dapat raw ay mabusisi ang paglilinis at kung hindi ay patatalsikan sa kumpanya. May bahid ng simpatya ang babala ng matanda. Napakunot ang noo ni Daniel sa narinig. Hindi ganun kahigpit ang mga regulasyon na kanyang pinatupad sa kumpanya sa kanyang pagkakaalam. Mabuti at naisipan niyang magpanggap na janitor at maririnig niya ang mga hinaing ng mga empleyado sa kanyang kumpanya mula sa pinakailalim. Ang kunot noong si Daniel ay nagbago ang ekspresyon. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Sa unang araw pa lang niya sa pagpapanggap bilang janitor ay may nadiskubre agad siyang anomalya sa sariling kumpanya. Kung sino man ang boss na tinutukoy ng matanda ay sigurado siyang hindi siya yon. Naglinis na si Daniel at tulad ng inaasahan ay hindi yun naging madali sa kanya. Mabagal siya kung maglinis kumpara sa ibang janitor at janitress na halatang sanay na sa trabaho. Mabuti na lang at nandyan si Mang Bentong na todo rescue sa tuwing may parteng nahihirapang linisin si Daniel. Unang araw pa lang ay mukhang aayaw na ang katawan ni Daniel. Mas doble ang pagod niya bilang janitor kumpara sa pagiging presidente ng DZDL Incorporated. Ngunit si Daniel ay determinadong gawin ito. Gusto niyang maintindihan kung paano mabuhay ang mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang kumpanya. Gusto niyang makita ang mundo sa perspektibo ng mga simpleng manggagawa. Lumipas ang 2 linggo at napagod na si Daniel sa kakatrabaho bilang janitor. 7:00 na ng umaga at wala siyang planong magtrabaho pa. Pumunta siya ngayon sa opisina ni Hector para ipaalam na nagsagawa na siya sa pagpapanggap bilang janitor at babalik na sa kumpanya bilang presidente. Hector, pakihanda ang mga papeles na dapat ay asikasuhin sa kumpanya. Babalik na ako sa trabaho. Ani ni Daniel sa seryosong tono. Babalik sa trabaho? Ang tinutukoy mo bang trabaho ay bilang presidente ng DZDL Incorporated? Tama, Hector. Bukas na bukas ay babalik na ako. Ano naman ang dahilan at bakit mabilis na nagbago ang isip ng presidente ng kumpanya? Ang bilis mo namang sumuko, Daniel. Nawalan na ako ng gana sa pagpapanggap bilang janitor. Nakakapagod ang trabahong yun. Dadagdagan ko na lang ang mga sweldo ng mga janitor at janitress dito. Sa 2 linggo kong pagpapanggap ay yun lang ata ang natutunan ko. Kung gano'n na, babalik ka na rin sa mansyon mo, Daniel? Hindi muna, Hector. Gusto ko ng bagong kapaligiran para maalis ang aking stress. Isa yun sa mga dahilan ng pagpapanggap ko bilang janitor. Kaya mas makakabuti siguro kung dito muna ako titira sa opisina. Napatango na lang si Hector sa mga sinabi ni Daniel. Mabuti nga rin na dito titira si Daniel sa opisina at nang mabantayan niya ito, batid niyang nahihirapan ng kaibigan sa pag-manage sa stress nito sa trabaho. Idagdag pa ang mga trauma nito sa pagkamatay ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa, na tanging si Hector lang ang nakakaalam. Huwag mong kalimutan, Hector. Dadagdagan ang mga tagalinis sa kumpanya. Pati na rin ang kanilang mga sweldo. Yes, boss. Sagot ni Hector. Tahimik na naglalakad si Daniel palabas ng gusali para magpalamig at kumain ng ice cream sa isang kilalang fast food chain sa harap mismo
ng DZDL building. Wala siya sa focus, kaya di niya napansing may nakasalubong siya at sila ay nagkabanggaan. Ang eksena ay parang sa telebisyon. Nagliparan ang mga papel sa hangin na kanina'y bitbit ng babae. Tila mga naglalakihang confetti na pinasabog sa isang mahalagang pagdiriwang. Nang iangat ni Daniel ang kaniyang paningin, ay para siyang nakakita ng multo. Nanlaki ang mga mata at napaawang ang bibig. Multo? Mali atang tawaging multo ang babaeng sa kaniyang harapan. Maputi at makinis ang balat. Kumikislap na mga mata na bumabagay sa maitim at mahahabang pilik mata. Matangos na ilong at natural na mapupulang labi. Hindi multo ang babae sa harapan ni Daniel, kundi isang diyosa. Nagsikalat ang mga papel, kaya't dali-dali namang tinulungan ni Daniel ang babae sa pagpulot nito. Isang papel na lang ang natira sa sahig. Sabay itong pinulot ni Daniel at ng babae, dahilan ng paghawak kamay nila. Sabay pa silang nag-angat ng tingin at sa pagkakataong nagtama ang kanilang mga mata, ay tila tumigil ang mundo ng dalawa. Parang may dumaloy na kuryente sa dalawa. Pero imbes na kirot o sakit ang maramdaman ng dalawa, ay parang kasiyahan pa ang dala nito. Ito siguro ang tinatawag nilang spark. Ano ba yan? Kabago-bago, tatanga-tanga agad? Nabasag ang artipisyal na mundong nagawa sa pagitan ng dalawa matapos umalingaw-ngaw ang pamilyar na boses. Mula yon sa gwardyang nakainitan ni Daniel sa unang araw mismo niya bilang janitor. Umigting ang panga ni Daniel dahil sa narinig. Sorry po, Sir Benjok, paghingi ng pasensya ng dalaga. Bahagyang tumawa si Daniel nang marinig ang apelyado ng gwardya. Hindi ikaw, Jasmine, yung janitor, wika ng gwardya. Binigyan diin nito ang huling salita. Tila pinapamukha kay Daniel at sa babaeng tinawag niyang Jasmine na magkaiba ang kanilang estado. Mas lalong kumulo ang dugo ni Daniel sa gwardya. Ngumiti sa kanya si Jasmine, kaya nawala ang galit niya sa gwardyang si Ugor. Napagdesisyonan na lang niyang tulungan ang dalaga sa pagbitbit ng mga papel na kanina'y nagkalat. Masyadong maliit ang mga braso ng dalaga para magbuhat ng nagkakapalang mga papel na yun. Sorry miss, tulungan na lang kita sa pagbitbit niyang mga dala mo. Pag-alok ni Daniel ng tulong sa babae. Sige, salamat, matipid na sagot ng babae. Ako na, Jasmine, maglilinis pa yung janitor na yan. Tamad kasi yan at naghahanap lang ng paraan para di makapagtrabaho. Sabi ng guard habang pilit na kinukuha ang mga papel kahit na hawak-hawak ni Daniel ang mga ito. Hinawakang maigi ni Daniel ang mga papel at nahirapan sa pagkuha ang gwardya. Hindi mawari kung bakit nahihirapan sa pagkuha ng papel ang gwardya. Iyon ay dahil masyadong malaki ang pinagkaiba ng lakas nila ni Daniel o dahil hindi niya lang binibigyan ng lakas ang pag-agaw. Natigilan si Ugor para siyang nakakita ng multo. Nawalan siya ng lakas kaya nabitawan niya ang pagkakahawak sa mga papel. Tara na miss, anyaya ni Daniel sa babae. Sabay tinungo ang elevator. Sumunod sa kanya si Jasmine. Nakita ni Daniel si Hector na kalalabas lang ng elevator. Kaya pala namutla ang gwardya ay dahil nakita nito ang boss nila. Totoong mas mataas ang posisyong presidente
kesa sa CEO. Pero sa ngayon ay hindi presidente si Daniel, kundi janitor. Ngiti-ngiti si Hector kay Daniel. Nakita niya siguro ang tensyon sa pagitan nila ng gwardyang si Ugor. Sinuliyapan ni Hector si Jasmine at ibinalik ang tingin kay Daniel. Hindi na alis ang mapaglarong ngiti nito. Napagtanto ni Daniel na ang katabing si Jasmine pala ang dahilan ng mapanuksong ngiti ng kaibigan. Nginitian na lang ni Daniel si Hector. Sabay ileng at tuluyan na silang pumasok ni Jasmine sa elevator. Nabalot ng katahimikan ang loob ng elevator. Si Daniel ang unang bumasag noon. Ako nga pala si Daniel Florentino. And you're Jasmine, right? Tanong ni Daniel habang nakalahad ang kamay kay Jasmine. Jasmine Madrigal, sagot ni Jasmine, sabay tanggap ng kamay ni Daniel. Nagulat siya sa pagsalita ni Daniel sa matigas na Ingles. Tila natural sa lalaki ang paggamit ng banyagang wika. Kung hindi lang dahil sa suot nitong uniforme, ay mapagkamalan talaga niyang mayaman ang lalaki. Idagdag pa ang trato sa kanya ng guard na hindi kanais-nais. Nakumpirma na janitor nga siya at hindi isang mayamang lalaki na nakasuot ng uniforme lang ng janitor. Gwapo siya, kaya nakakapagtakang janitor lang ang trabaho. Napapikit si Jasmine sa naisip. Hindi dapat husgahan ang isang tao base sa pisikal na itsura at lalong-lalo na sa klase ng trabaho na meron siya. Narating na nila ang 13th floor. Naunang naglakad si Jasmine. Kasunod niya ay si Daniel. Salamat nga pala, Daniel. Walang anuman, Jasmine. Sige, mauna na ako at may trabaho pa ako naghihintay. Sambit ni Daniel. Hindi mapawi ang ngiti ni Daniel habang sakay ng elevator. Ganadong-ganado na rin siya magtrabaho. Buhat ng interaksyon nila ni Jasmine. Habang naglalakad si Daniel patungo sa janitor's quarters, ay may narinig siya. Panira talaga yung bagong janitor. Didiskarte na sana ako kay Jasmine kanina nang umepal siya. Boses ng gwardyang si Ugor. Ay naku pare, may girlfriend ka na, 'di ba? Bakit ka pa didiskarte kay Jasmine? Ang tagal niyo na sa relasyon ng girlfriend mo. Di mo kasi naiintindihan, George. Normal lang sa ating mga lalaki na tumikim ng bagong putahe. Isa pa, laging pagod ang girlfriend ko tuwing umuuwi galing trabaho. Hindi na niya tuloy ako mapagbigyan sa kama. Ewan ko sa'yo pare. Basta ako, sa girlfriend ko lang ako tatabi sa pagtulog. Ikaw rin pare, ayaw mong magloko baka maunahan ka ng girlfriend mo. Mas mabuti nang ako ang naunang magloko kaysa maunahan niya pa ako. May sumilay ng ngiti sa dulo ng labi ni Daniel. Yun pala ang pinaplano mo, Ugor, ha? Pasensya na pero nakuha na ni Jasmine ang loob ko. Magiging akin siya at gagawin ko ang lahat para matupad yun. Hindi na natuloy pa ang plano ni Daniel na iwan ang trabahong bilang janitor at balikan ang pagiging presidente ng kumpanya. Dahil yon sa babaeng nakilala niya na muling nagpaliyab ng kanyang obsession. Obsessive si Daniel at yun ang katangian niyang marahil na naging instrumento sa pagiging bilyonaryo niya. Kapag nagustuhan niya ang isang bagay at nais niyang mapasa kanya ito, ay hindi siya titigil hanggat hindi iyon mapapasa kanya. At si Jasmine ay hindi eksepsyon. Gamit ang karisma ni Daniel na janitor o gamit ang yaman ni Daniel Florentino na presidente ng DZDL Incorporated. Porsigido siyang gawin ang lahat, mapasa kanya lang ang babaeng bumihag sa kanya. Jasmine, saan ka ba mag-lunch?
Libre sana kita sa Jollibee. Pag-anyaya ni Daniel kay Jasmine nang minsang magkasabay sila sa elevator. Sige Daniel, pero baka 12:30 na ako makapag-lunch mamaya dahil tatapusin ko muna yung papers na pinapagawa ni Sir Aligonza. Sagot ni Jasmine na tinutukoy ang financial statements na nirequest ni Hector. Ngumiti si Daniel. Isa ito sa mga nagustuhan niya sa babae, ang dedikasyon nito sa trabaho. Oo naman Jasmine, hintayin na lang kita sa bench, sa ground floor mamayang 12:30. Maligayang wika ni Daniel bago siya lumihis ng landas patungo sa malaking lounge. 12:30 na at inip na naghihintay si Daniel kay Jasmine. Nakaupo siya sa bench at nakadikwatro pa. Kaninang 12:00 pa siya naghihintay. Nagbabaka sakaling matatapos agad ni Jasmine ang trabaho. Bumukas ang elevator at iniluwanon si Jasmine. Hinanap ng mga mata nito si Daniel sa bench at agad naman niya itong nakita. Kumaway si Jasmine kay Daniel at sakto namang dumaan ang guard na si Ugor. Kumaway ito pabalik. Akala niya ay siya ang kinawayan ng dalaga. Nanatiling nakatayo si Ugor hanggang sa makalapit si Jasmine. Hindi niya pa rin napapansin ang nakahalukip-kip na si Daniel na ngayon ay nakatayo na. Hi Ugor, bati ni Jasmine sa asyumerong gwardya nang tuluyan siyang nakalapit at nilagpasan ito. Nagulat si Ugor dahil buong akala niya ay siya ang pupuntahan ni Jasmine. Nang lingunin niya si Jasmine at kaharap na nito si Daniel na may mapaglarong ngiti. Tila iniinsulto si Ugor at pinapamukhang siya ang panalo. Tara na Jasmine, mananghalian na tayo. Sumunod si Jasmine kay Daniel, ngunit hinawakan siya sa braso ni Ugor. Napatigil ang dalawa at nilingon ang gwardya. Sakin ka na sumama mag-lunch, Jasmine. Libre na kita. Tsaka, maawa ka naman sa janitor na yan at baka wala nang maipadala sa mga magulang niya sa probinsya. Maliit lang naman ang sweldo nilang mga janitor. Umigting ang panga ni Daniel at binilog ang kanyang kamao para suntukin ang lalaki. Bago pa man niya magawa ito, ay marahang hinawakan ni Jasmine ang kanyang braso, dahilan ng pagkalma nito. Pwede ba Ugor? Ulila si Daniel at sa ampunan siya lumaki, kaya wag mong madamay-damay ang mga magulang niya. Buwelta ni Jasmine. Napagkwentuhan siya ni Daniel ng buhay nito. Hindi nga lang ng buong katotohanan na siya ay milyonaryo at ang mismong presidente ng DZDL Incorporated, ang kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. At hindi ako magpapalibre sa kanya. May pera naman ako. Lalong hindi ako magpapalibre sa'yo. Dagdag pa ng dalaga. Ulila pala siya, kaya pala janitor lang dahil walang pinag-aralan. Sa akin ka na lang sumama, Jasmine. Pag ako naging asawa mo, hindi ka magugutom. Muling pang iinsulto ng gwardya. Kesa naman sa'yo na may pinag-aralan nga pero gwardya lang ang naabot. Di ba isa kang criminology graduate at ilang beses nang sumubok sa Napolcom pero hindi makapasa-pasa? At hindi ba may girlfriend ka na, Elizabeth Dorillo ang pangalan? Bakit ka pa nanliligaw kay Jasmine? Walang preno at galit na saad ni Daniel. Aba, gago to ah. Mura ni Ugor at umambang babato ng suntok, ngunit dali-dali naman siyang pinigilan ng isa pang gwardya na kanina patahimik na nakikinig sa sagutan nila. Tara na Daniel, wika ni Jasmine, sabay hila kay Daniel palabas ng DZDL building. Nakaupo si Jasmine habang si Daniel ay nasa counter. Nag-order ng pagkain. Bumalik si Daniel
matapos umorder at kanilang hinintay ang kanilang pagkain. Daniel, paano mo nga pala nalaman ang mga sinabi mo tungkol kay Sir Benjok? Magkakilala ba kayo? Inosenteng tanong ni Jasmine. Yun ba? Kasi nabasa ko sa employee's profile doon sa office ni Sir Hector. Palusot ni Daniel. Hindi niya pwedeng aminin kay Jasmine na nabasa niya yon nung nireview niya ang application letter ng gwardya. Ganun rin lahat ng mga empleyado ng kumpanya, maliban na lang kay Jasmine dahil hindi si Hector ang inatasan niya sa gawaing yon, buhat ng pagpapanggap niya bilang janitor. Uy, confidential kaya yun? Bulalas ni Jasmine. Masyadong malakas yun, kaya napatingin sa kanila ang iba pang customer ng Jollibee. Napatakip ng bibig si Jasmine dahil sa kahihiyan. Tumawa ng bahagya si Daniel. Okay lang yon, nakita naman ako ni Hector. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine nang banggitin ni Daniel ng unang pangalan ang boss nila. Pansin ko lang Daniel ha, bakit casual ka kung makipag-usap kay Sir Hector Aligonza? At doon ka pa natutulog sa malaking lounge. Hindi ba nandoon natutulog minsan si Sir Hector? Tanong ni Jasmine, buhat ng kuryosidad. Magkakilala kasi kami ni Sir Hector, kaya pinayagan niya akong matulog sa malaking lounge ng kumpanya. Sagot ni Hector, sabay kamot ng ulo. Hindi niya pwedeng aminin sa dalaga na siya ang presidente ng DZDL Incorporated at si Hector ay CEO lang nito. Hindi naman siya nagsisinungaling, pero kulang ang kanyang ibinigay na mga detalye. Ganun pala. So siya rin yung nagpapasok sa'yo dito sa kumpanya? Oo, ganun na nga. Sumang-ayon na lang si Daniel at ayaw niya na ring pahabain pa ang usapan. Hindi niya maaaring sabihin sa dalaga ang buong katotohanan. Hindi sa ngayon, kundi kung kailan ay napaibig na niya ito gamit ang karisma at personalidad at hindi ang milyones niya sa bangko. Mabuti at sumang-ayon sa kanya ang tadhana at dumating na ang kanilang order. Hindi na napunta pa sa ganung usapan ang kanilang pag-uusap at umikot na lang yon sa mga simpleng bagay tulad ng gusto at libangan ng isa't isa. Napagplanuhang mag-gym nina Jasmine at Daniel sa isang kilalang gym malapit sa kanilang pinagtatrabahuan. Holiday ngayon, kaya wala silang trabaho. Naunang pumunta si Jasmine sa gym dahil medyo natanghali ng gising si Daniel. Nagmamadaling naglalakad si Daniel patungo sa nasabing gym. Nililigawan niya palang si Jasmine at wala pang nangyayari sa kanila. Ni minsan ay hindi ito nangyari kay Daniel dahil halos lahat ng babaeng nagugustuhan niya ay gusto siya pabalik. Madalas ay naikakama na niya ang mga ito kahit sa unang pagkakakilala pa lang nila. Pinakamatagal ay 1 linggo bago may mangyari sa kanila ng mga ex-girlfriend niya. Kakaiba si Jasmine sa mga yon. Kung ganda ang pagbabasihan, maraming naggagandahang mga modelong ex-girlfriend si Daniel. Idagdag pa ang Miss Universe na si Celine Soriano na 3 buwan niyang naging nobya. Maaaring dahil ang pagpapakilala ni Daniel kay Jasmine ay bilang isang janitor, kaya nakakasigurado siyang hindi ang pera niya ang habol nito. Kung ano man ang nagustuhan ni Jasmine sa kanya ay dinidiskubre pa lang niya ito. Pinihit ni Daniel ang pinto ng gym. Hindi gaanong kalakihan ito kumpara sa gym niya sa kanyang mansyon. Pero okay naman ang disenyo at maaliwalas sa loob sa kabila ng gym equipment sa paligid. Hinanap ng mga mata niya si Jasmine. Hindi siya nahirapan gawin yon
dahil ang bawat tao sa loob ng gym, karamihan ay lalaki, ay iisa lang ang direksyon ng paningin. Lahat ng mga mata ay nakatitig kay Jasmine na ngayon ay nagja-jog sa treadmill. Naka-leggings siya at sports bra na mahigpit na yumayakap sa kanyang malulusog na dibdib. Nainis si Daniel dahil sa mga matang yon. Tumikhim si Daniel nang tuluyan na siyang makalapit kay Jasmine. Napalingon ang dalaga at ngumiti. Nandito ka na pala, Daniel. Anong type of exercise ang gagawin mo for today? Muscular strengthening ako ngayon. Focus sa legs. Medyo matagal na rin kasi akong hindi nakapag-bicycling. Treadmill sana kaso lahat okupado. Sambit ni Daniel, sabay libot ng tingin sa mga taong nakasakay sa treadmill. Kumunot ang noo nito nang makilala ang lalaking nakasakay sa treadmill na katabi ng kay Jasmine. Si Ugor, ang gwardyang papansin. Ganun ba? Gusto mo, ikaw na dito at sa stationary bike na lang ako? No, Jasmine. What's the point of having to exercise with you if hindi naman tayo sabay? Tunog boss sinuwika ni Daniel. Painsultong tumawa sa gilid si Ugor na nagpainit ng ulo ni Daniel. Kinalabit ng huli ang tumawang si Ugor dahilan ng pagbaba nito sa treadmill. Hindi masyadong mabilis ang takbo ng treadmill, kaya balansing nakatayo pa rin si Ugor sa rubberized floor ng gym. Nakataas ang kilay nito na tila nang hahamon pa. Kinuwelyohan ni Daniel si Ugor at ambang babato ng suntok nang may pumito. Napatingin si Daniel sa pumito. Nakatayo ang isang lalaking nasa 50 anyos. Naka-white judo gi, uniforme ng judo na may black belt. Tamang-tama, wika ng matanda habang nakatingin kina Daniel na hanggang ngayon ay kinukwelyuhan pa rin si Ugor. Inalis ng huli ang nakakwelyong kamay. Magkakaroon tayo ng friendly judo fight. May scouting ngayon ang kaibigan kong foreigner na si Coach Bartolomeo ng Southeast Asian Judo Association. Naghahanap siya ng potential judo fighter na ilalaban sa darating na Sija Cup. Kung gusto niyong subukan, maaari kayong mag-try out sa professional judoist na kasama ng kaibigan ko. Nandun sila naghihintay sa judo ring. Akala ko ba ako na ang lalaban sa Sija Cup, Coach Martin? Mayabang na wika ni Ugor. Ganun na nga, Ogie. Natawa si Daniel sa tawag ng coach kay Ugor dahilan ng pagtinginan ng mga tao sa kanya. Ganun na rin ang tinawag ni Ugor na Coach Martin. Pero yun ay kung walang lalaban sa'yo sa judo dito sa gym. At kung may lalaban man, yun ay kung matatalo ka niya sa judo. Dagdag ng matandang coach. Tumango si Ugor, sabay ngiting-ngiti na tinitignan ang mga tao sa loob ng gym. Lahat ng tinitignan niya ay nag-iiwas ng tingin. Napansin yun ni Daniel, kaya may sumilay ring ngiti sa mga labi nito. Nang si Daniel na ang tinignan ni Ugor ay hindi nagpatinag ang nauna at taas noong tinignan ang huli. Pumalakpak ang coach para tawagin ang atensyon ng mga tao. Mabuti na lang at hindi na yung pito ang ginamit niya na masakit sa tenga kung pakinggan. Sinong gustong sumubok ng judo kalaban ang professional judoist na naghihintay sa judo ring? Pasigaw na tanong ng coach. Mukhang walang interesado at tanging si Ugor lang na ngayon ay nakataas ang kanang kamay. Wala na ba? Tanong ng coach na may mapaglarong ngiti sa mga labi. Tumaas ng kamay si Daniel kaya napatingin sa kanya ang mga tao sa gym. Sigurado ka ba, Daniel? Baguhan si Ugor pero di maikakailang siya ang pinakabihasa sa judo dito sa gym. Baka mapano ka. Babala ni Jasmine
Bakas ang pangamba sa kanyang mukha. Alam ko, Jasmine, pero pride ko ang nakataya dito. Wika ni Daniel. Ang judo ring ay walang pinagkaiba sa studio ng gym. Parehas ang itsura mula sa heg hanggang kisame. Ang tanging pinagkaiba lang ay mas maaliwalas ito dahil walang equipment sa loob at may bilog na pananda ng sakop ng fighting ring. Suot na ng dalawa ang kanilang mga judo gi, uniform para sa judo. Nag-stretching si Ugor. Patalon-talon ito. Tila ginagaya si Son Goku na magsa-Super Saiyan. Jasmine, tawag ni Ugor sa dalaga. Kapag ba natalo ko yang masugid mong manliligaw ay ibabasted mo siya at hahayaan mo kong ligawan ka? Napangiwi si Jasmine sa mga narinig. Asa ka, Ugor? Anong laban ni Daniel sa'yo? Batak ka sa pagjujudo. Tsaka, ayokong maging kabit, no? Dun ka na lang sa girlfriend mo. Mataray niyang sagot. Sige, payag ako dyan. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Daniel. Pero Daniel, at kapag ako ang nanalo, ay lulubayan mo na kami ni Jasmine. Putol ni Daniel kay Jasmine. Bakas ang pangamba sa mukha ng huli. Tinitigan ni Daniel sa Jasmine sa mata. Meron rin akong gustong idagdag na kondisyon, Jasmine. Kapag ako ang nanalo, ay sasagutin mo na ako. Magiging opisyal na tayo. Mahinahong wika ni Daniel, pero sapat na yon para marinig ng lahat ng naroon. Ay! Hiyawan ng madla. Pumula ang pisngi ni Jasmine. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Hindi yan ang gusto kong sagot, Jasmine. Oo, Daniel. Sagot ng dalaga na lalong mas pumula ang pisngi. Tagal pa ba? Takot ka bang mapadali ang iyong pagkatalo? Pagbasag ni Ugor sa eksena. Tama na yan, Ugor. Simulan na ang laban. Wika ni Coach Martin. Pumagit na si Coach Martin. Sumenyas siya sa dalawa na lumapit at sabay na nagbow ang dalawa. Nagsimula na ang laban pero wala pa ring sumusugod. Maingat ang dalawa sa mga galaw at naghihintay ng tamang pagkakataon para bumato ng unang atake. Biglang umabante si Ugor. Mabilis pero maingat. Sinubukan niyang hawakan ang magkabilaang braso ni Daniel pero mabilis itong naiwasan ni Daniel. Komportable pa rin si Daniel sa ring. Wala siyang kaba at patawa-tawa lang sa tuwing pumapalpak si Ugor sa atake. Pikon na si Ugor sa laban. Iyong inaakala niyang madali ay naging mahirap sa kanya. Nang hindi pa nagsisimula ang laro ay iniisip niya na siya ang may lamang. Ang judo ay nangangailangan ng puwersa at estratehiya. Mas malaki ang pangangatawan ni Ugor kumpara kay Daniel. Ganun rin sa karanasan. Dahil linggo-linggo siya nag-e-ensayo dito mismo sa gym. Imposibleng matalo siya nang walang alam na si Daniel. Yun ang inaakala niya. Muling sumugod si Ugor at hinuli niya ang mga kamay ni Daniel. Sa pagkakataong ito ay hindi na kumawala pa si Daniel sa pagkakahuli ni Ugor. Seryoso ang mukha ng dalawa. Buong lakas na iniangat ni Ugor si Daniel pero hindi man lang ito natinag. Kumawala si Daniel sa pagkakahawak ni Ugor. Siya naman ngayon ang sumunggab kay Ugor at walang kahirap-hirap niya itong nipin sa sahig. Hindi na nakagalaw si Ugor. Pumito si Coach Martin. 1 puntos para kay Daniel. Hindi maitatago ang mangha sa itsura ni Jasmine nang makitang hindi ignorante sa judo si Daniel. Sa mahigit 2 linggong panliligaw nito sa kanya ay bilib siya sa napansing lawak ng kaalaman ng lalaki.
Gusto niyang paniwalaan na hindi lamang isang janitor si Daniel at hindi lang high school ang natapos nito. Kung tutuusin, ay mas maalam pa ito kumpara sa ibang mga executive officer na nakakasalumuhan niya sa opisina. Ngunit winala niya lang sa isipan niya ang ganitong ideya dahil kay Daniel mismo nanggaling na high school graduate lang ito. Nagpatuloy ang laban at hindi maitatago ang gigil at kagustuhang manalo ni Ugor. Muling sumugod si Ugor. Mas mabilis ang kanyang mga galaw kumpara kanina. Huhulihin na niya ang mga braso ni Daniel. Hindi siya nagtagumpay sa kabila ng kanyang bilis. Bagkus at siya pa ang nahuli ni Daniel na ngayon ay umiikot pa sa likod ni Ugor at muling nipin siya sa sahig. Hindi na muling nakagalaw si Ugor. Muling pumito si Coach Martin. 2 puntos para kay Daniel. Hindi maitago ang saya sa mata ni Jasmine. Maging siya ay gusto ang pagkapanalo ni Daniel. 1 puntos na lang at si Daniel na ang kilalang panalo. Pikon na si Ugor. Hindi niya inaakalang mahihirapan siyang manalo kay Daniel. Itinaas na ni Coach Martin ang kanyang kamay. Hudyat na simula na para sa 3 round ng laban. Nauna namang sumugod si Ugor. Halatang hirap siyang tapatan ang lakas at liksi ni Daniel. Kaya ang lahat ay naguguluhan kung bakit siya ay nakapokus sa opensa at hindi sa depensa. Sa pagsugod ni Ugor ay sinipa niya ang paa ni Daniel. "Ugor, bawal yan," bulalas ni Coach Martin. "Bawal yan!" Sinugundahan naman ng madla. Tila walang narinig si Ugor at patuloy na pinaulanan ng sipa si Daniel. Ang judo match ay mistulang naging muatay dahil sa mga pagsipa ni Ugor kay Daniel na hanggang ngayon ay depensa lang ang ginagawa. Ambang magpapagitna ang kasamang professional judoist upang awatin si Ugor. Pero sumenyas ang foreigner na coach nito na huwag makisali. Sumunod na lamang siya at hindi na humingi pa ng paliwanag. Tumalon si Ugor. Umikot siya sa ere, katulad ng mga professional martial arts, at sumipa ng malakas. Sinangga ito ni Daniel gamit ang 2 braso na nakaekis. Napaatras siya ng kaunti, buhat ng impact ng pagkasipa, pero siya'y nanatiling nakatayo. Nang siya ay nakabawi, ay agad siyang umabante para magbato ng pang-opensang atake kay Ugor. Nakakababa lang sa ere matapos ng kanyang malakas na pagsipa. Mabilis ang sinipa ni Daniel ang mga paa ni Ugor. Hindi pa tuluyang nakabawi sa pagkakatayo si Ugor, kaya siya ay natisod at nawalan ng balanse. Bago pa man makatayo si Ugor, ay agad na niyang nilak ito sa sahig. Sinubukang kumawala ni Ugor, pero hindi niya maialis si Daniel na pumaibabaw sa kanya. Sa 3 pagkakataon ay pumito si Coach Martin. Tapos na ang laban. Si Daniel ang panalo. May sigla sa mga mata na sabi ni Coach Martin. Ngunit nawala nang si Ugor na ang kanyang tinignan. Umiling pa siya, halatang dismayado sa pangdarayang ginawa nito. Lumapit ang foreigner na coach kay Daniel. Nakasunod sa kanya ang professional judoist na seryoso ang mukha. "You play well both judo and Muay Thai. You willing to join team? You represent Philippines," wika ni Coach Bartolomeo. Hirap siyang mag-English at sinabayan niya ng mga senyas na nakatulong naman para maintindihan ito ni Daniel. "I'm sorry but I can't accept your offer. I'm a busy man and I don't want to take that opportunity.
since it was offered first to that Ugor. Sagot ni Daniel na tinignan pa si Ugor na nagpapagpag ng mga alikabok. Bakas ang kabiguan sa mukha nito. Still, thank you for the offer. Pahabol ni Daniel bago tinalikuran si Coach Bartolomeo at ang kasama nito. Dahan-dahang naglakad si Daniel patungo sa kinaroroonan ni Jasmine. May tumutulong mga butil ng pawis sa mukha niya. Ang astig niya tignan ng ganito, parang isang action star na katatapos lang mag-taping. Nagkatinginan ang dalawa. Mas matangkad si Daniel kesa kay Jasmine, kaya nakatingala ang huli. May kinang sa mga mata ni Jasmine at tagos hanggang kaluluwa ang tingin nito sa lalaki. Matagal na nagtitigan ang dalawa. Hindi pinapansin ang mga matang nakatingin sa kanila. Bilang unang araw, kung kailan naging opisyal tayo, pwede bang ipagpaliban na muna natin ang pag-gym? Balak ko sanang pumasyal kasama ka. Oo naman, Daniel. San mo ba gusto? Sa mall sana. Tara na, sabi ni Jasmine. Sabay hila kay Daniel. Nagpatianod na lang si Daniel kay Jasmine. Masaya silang nilisan ang gym. Dumating sina Jasmine at Daniel sa DZDL Mall. Ito'y isa sa mga kumpanyang pagmamay-ari ni Daniel sa ilalim ng DZDL Group of Companies. Umikot sina Jasmine at Daniel sa loob ng mall. Suot pa rin ang pang-gym na damit. Si Jasmine na naka-sports bra at leggings at si Daniel na nakasando at air-cool na shorts. Hindi na si Jasmine nakapagbihis pa at si Daniel ay hinubad lang ang judo uniform na kanina'y suot niya. Mabuti at komportable silang dalawa sa mga suot sa kabila ng mga di maalas na tingin ng mga tao sa kanila. Daniel, mahal dyan. Baka mapagastos tayo ng malaki, sabi ni Jasmine nang naunang pumasok si Daniel sa store ng mamahaling brand ng damit. Tara, ako na ang bahala. Doon na lang kaya tayo, sabi ni Jasmine, sabay turo sa kabilang store na madalas ma-advertise sa TV. Dito na, Jasmine, minsan lang naman to. Sige na, sagot ni Daniel na nais regaluhan ang nobya. Okay, pagpasok pa lang nila ay hindi na maganda ang bungad ng mga sales lady. Hindi man lang sila binati at tinignan pa sila ng masama. Ipinagkibit balikat na lang ito ni Jasmine. Samantalang si Daniel ay hindi ito pinansin. Ang atensyon niya ay sa mga damit na halatang mamahalin. Jasmine, halika dito, tawag ni Daniel sa nobya. Tumangulang si Jasmine pero walang ganang naglakad patungo kay Daniel. Alam niyang may kamahalan ang mga binibenta dito at hindi siya komportable sa mga sales lady. Tila sinasabi sa kanyang hindi sila nababagay kahit pumasok man lang sa mamahaling store na to. Miss, sandito ang dressing room, tawag ni Daniel sa sales lady na nananalamin sa malaking dingding na salamin. Nainis pa ang sales lady sa pagtawag sa kanya ni Daniel. Umirap ito pero ngumiti rin nang makitang gwapo at matipunong lalaki ang tumawag sa kanya. Sir, bawal pong hawakan yan, sabi ng sales lady nang nakalapit na siya kay Daniel. Ha? Bakit naman? Naguguluhang tanong ni Daniel. Mahal po kasi yan, baka masira ang tela. Tara na Daniel, sa kabila na lang tayo, sabi ni Jasmine, sabay hawak sa mga braso ng nobyo. Napansin niya ang pagnanasa ng sales lady dito nang ilang beses itong magkagatlabi habang kinakausap si Daniel.
Tama si ma'am sir. Doon na lang kayo sa kabila bumili. Hindi nyo afford ang mga damit dito. Pangmayaman kasi dito. Sabi ng sales lady. Hindi ito galit o nandidiri. Base sa tono ng pananalita. Pero sukdulan ang pagmamaliit nito sa dalawa. Kumunot ang noo ni Daniel. Where's your manager? Kalmado niyang tanong. Busy po yung manager namin sir. Kami po ang inatasang humarap sa mga customer. Sabi ng babaeng kanina pa nakatayo malapit sa pasukan ng store. Are you kidding me? Where's your manager? Pasigaw na tanong ni Daniel. Natakot ang dalawang sales lady dahil galit na si Daniel pero nagmatigas pa rin ang isa. Pero sir, sagot ng mataray na sales lady. Excuse me sir, I am the manager here. How can I help you? Boses ng lalaki na mukhang kasing edad lang ni na Daniel at Jasmine. Elegante ito tignan at halatang may masasabi sa buhay. Bibili sana kami ng damit, pero itong mga sales lady, ayaw ituro kung saan ang dressing room. Kalmado na ngayon si Daniel nang sabihin ito. Ganun ba sir? Nandito po ang dressing room, pero may problema po kasi kami ngayon sa pagtanggap ng bayad mula sa credit card. May mga issue sa system ng mga bangko simula kaninang umaga. Yung bumili kanina ay cash lang ang pamamaraan ng pagbayad. Alam ko pong alam nyo na medyo may kamahalan ang mga produkto dito. At medyo bihira lang na magkaroon ng cash na may kalakihan ang mga customer. At madalas ay debit card ang ginagamit. Kung may bibilhin po kayo ay, maaari po bang mag-withdraw muna kayo sa bangko sa ground floor? Pagbibigay paliwanag ng manager. Namangha si Jasmine sa pagka-professional ng manager. Hindi katulad ni Daniel na walang nagbagong reaksyon. Seryoso pa rin ang mukha. Wala akong cash, pero pwede na ba to? Sabi ni Daniel sa manager. Sabay pakita sa black card na kinuha niya sa kanyang pitaka. Nanlaki ang mga mata ng manager matapos makita ang black card ni Daniel. Kilala niya ang simbolo ng black card. Rosas na napapalibutan ng 3 diamante. Ang simbolong yon ay tanda ng karangyaan. Ginagamit ito ng mga kilalang tao na may mataas na estado sa buhay. Sinasabing sino mang may hawak sa card na may simbolong ito ay hindi lang milyonaryo. Iyon ay bilyonaryo. Pero ang mas ikinabigla ng manager ay ang kulay ng card. Kulay itim ito na alam niyang pagmamay-ari ni Daniel Florentino, ang bilyonaryong nagmamay-ari ng DZDL Group of Companies at mismong may-ari ng DZDL Mall na kanyang pinagtatrabahuan. Pwedeng-pwede po sir, dito po ang daan sa dressing room. Mabilis na iginiya ng manager sina Daniel at Jasmine sa dressing room. Tara na Jasmine, hinigit ni Daniel ang kamay ni Jasmine na halatang naguguluhan sa mga nangyayari. Napansin nito ang pagkataranta ng manager, ibang-iba sa profesional at mahinahong pagkilos nito kanina. Pabalik-balik si Jasmine sa dressing room at kay Daniel na tinitignan kung bagay ba ang mga damit na sinusukat niya. Yan, bagay yan sa'yo Jasmine, sabi ni Daniel kay Jasmine. Nakakalabas lang ng dressing room, suot ang pulang sleeveless dress. Daniel, pang-10 na ito. Pipili ako ng 2 dito at yun na lang ang bibilihin ko, sabi ni Jasmine, sabay tingin sa mga nakahanger na damit na kanyang nagustuhan. Bago pa man makaangal si Daniel na bilhin ang lahat ng mga damit na napili ni Jasmine, ay tumunog ang cellphone ni Jasmine. Sagutin ko lang to Daniel, paalam ni Jasmine, sabay muestra
patungo sa labas ng store para sagutin ang tawag. Ipagdasal niyo na lang dalawa na hindi nagalit ng husto sa inyo si Sir Florentino at baka huling araw niyo na ito sa trabaho. Narinig ni Jasmine na sinabi ng manager sa dalawang mataray na sales lady nang dumaan siya malapit sa counter ng store. Nagulat siya na kilala ng manager si Daniel, gayong hindi naman niya narinig na nagpakilala si Daniel dito. At Sir Florentino pa ang tawag nito sa nobyo. Naguguluhan din siya kung bakit ganon kung magbanta sa mga dalawang sales lady ang manager. Hindi naman sila bigating customer ni Daniel, pero kung makapagsalita ang manager ay tila may kapangyarihan sila. O si Daniel na patalsikin sa trabaho ang dalawang sales lady. Hindi na lang yun pinansin ni Jasmine at tinignan ang hindi nakarehistrong numero na tumatawag. Nagdadalawang isip siya kung ito ba ay kanyang sasagutin o hahayaan na lang. Pero pinili niya ang nauna. "Hello? Sino to?" tanong ni Jasmine. Walang sumagot at tanging katahimikan lang ang maririnig sa kabilang linya. "Hello? Sino to?" ulit ni Jasmine. Iritado na ang boses niya ngayon. "Bahala ka dyan. Tatawag-tawag tapos pag sinagot, hindi magsasalita." Reklamo ni Jasmine at ambang papatayin na ang tawag nang may magsalita sa kabilang linya. "Jasmine." Nanindig ang mga balahibo ni Jasmine nang marinig ang pamilyar na boses. Boses yon ng kanyang ina na nagtatrabaho sa Amerika at base sa cellphone number na gamit nito ay napagtanto niyang nasa Pilipinas na ito. "Sino to?" tanong ni Jasmine sa ikatlong pagkakataon upang kumpirmahin kung ang ina nga niya ang tumawag sa kanya. "It's me, your mother," sagot ng sa kabilang linya. "I just want to let you know that I am here in the Philippines." Dagdag nito at pinatay na ang tawag. Nanatiling nakatayo si Jasmine, nakatulala sa kanyang cellphone. Pilit niyang pinoproseso ang nangyari. Nandito sa Pilipinas ang kanyang ina at hindi yun isang mabuting balita. Matamlay na bumalik na sa loob si Jasmine. Hindi pa rin tuluyang napoproseso ng sistema niya ang pagbabalik sa Pilipinas ng kanyang ina. "Jasmine, may idadagdag ka pa ba? Dalhin mo na lang dun sa counter." "Ha? Wala na. Tsaka ibabalik ko na yung iba. Ito na lang yung bibilhin ko," sabi ni Jasmine na tinutukoy ang suot na pulang dress na hindi pa niya nahuhubad matapos isukat ito. Kasi Jasmine, nandun na sa counter yung mga damit at bayad na ang mga yon." Pagsisinungaling ni Daniel. Ang totoo ay hindi na niya kailangan pang bayaran ang mga pinamili dahil pagmamay-ari naman niya ang mall. Sinubukan naman ni Daniel bayaran ang mga napiling damit pero tinanggihan ito ng manager store. Sinabi pa ng huli na nahihiya siya sa ginawa ng mga sales lady sa kanila ni Jasmine at nais nitong bumawi sa pamamagitan ng hindi pagsingil sa pinamili ni Daniel. "Nasaan na po yung mga damit? Ibabalik ko sana at ito na lang yung bibilhin ko," tanong ni Jasmine matapos takbuhin ang distansya patungo sa counter sa pag-aakalang makakaabot pa siya bago pa man ma-punch ang kanilang biniling damit. "Jasmine, sabi ko naman sa'yo, diba? Nabayaran na yon." Si Daniel na sumunod pala kay Jasmine. "Opo ma'am, bayad na po ang mga ito." Naramdaman ng manager na kailangan niyang magsinungaling.
Kakapunch niya lang sa mga damit at itinutupi na bago ipasok sa paper bag na may tatak ng store. Nandun po ang mga pinamili nyo, turo ng manager sa kabilang lamesa kung saan nakalagay ang iba pang mga paper bags. Yung resibo po? Tanong ni Jasmine. Nahihiya siya sa dami ng pinamili ni Daniel. Alam niyang mahal ang produkto dito, pero nakuryoso pa rin siya sa kabuuan na binayaran ni Daniel. Inabot ng manager ang resibo kay Jasmine. Kita sa mukha ni Jasmine ang pagkabigla matapos makita ang presyo ng kanilang mga pinamili. 67,529? Bulalas ni Jasmine. Inaasahan na niyang malaki ang kanilang babayaran, pero hindi niya inaakalang ganito yun kalaki. Daniel, 2 buwang sweldo ko na to. Malaki naman ang savings ko. Pagpapaliwanag ni Daniel. Ayaw niyang mabuking siya ni Jasmine. Naiinis siya sa sarili dahil nakalimutan niyang nagpapanggap siyang isang simpleng empleyado. Maliit lang para sa kanya ang presyo ng mga pinamili at hindi siya nagsisisi sa desisyong gastusan ng ganong kalaking halaga ang nobya. Ang ikinababahala niya lang ay ang posibilidad na magkalabuan sila ni Jasmine kapag nalaman nitong isa siyang bilyonaryo at hindi isang hamak na janitor. Daniel, hindi ko kayang suotin ang mga ito. Suot mo na nga yung isa, biro ni Daniel para sana bawasan ang tensyon sa kanilang dalawa, pero mukhang nagkamali siya nang sinabi. Sir, ibabalik ko na lang to. Hinubad ni Jasmine ang sinukat na pulang dress at nalantad na naman ang kanyang sports bra at leggings. Matalim na tinignan ni Daniel ang manager. Ipinaabot niya sa titig na huwag tignan gamit ang mga makasalanang mga mata ang nobya. Mukhang naintindihan na rin naman ito ng manager at nanatili itong nakatitig kay Daniel. Ay ma'am, free na lang po yan. Total marami na rin naman ang nabili nyo. Hindi naman makakasama sa store kapag nagbigay ng isang free na damit sa isang masugid na mamimili. Saad ng manager na hindi pa rin inaalis ang paningin kay Daniel. Natuwa si Daniel sa pagsisinungaling ng manager. Alam niyang malaking halaga ang mawawala sa store na ito kapag nagbigay ito ng libreng damit. Pero pabor sa kanya yon. Hindi na magpupumilit pa si Jasmine na ibalik pa ang damit at tanggapin na lang ito bilang promo. Babayaran niya na lang sa personal ang manager upang makabawi na lang sa pagsalba nito sa kanya. Pero ang dami pa rin nito. Sige na Jasmine, minsan lang naman. Pag-aalo ni Daniel sa nobya. Tara na Jasmine, sa food court naman tayo. Dagdag ni Daniel at nagmuestra palabas ng store. Akay-akay ang nobya. Hindi siya nahirapang bitbitin ang 5 malalaking paper bag na may tatak ng store. Nagawa niya pang kindatan ang manager bilang pagpapasalamat dito. Nakarating na sina Daniel at Jasmine sa food court ng mall. Maraming napapatingin sa kanila dahil sa dami ng bitbit ni Daniel, lalo pat mamahalin ang tatak nito. Dito ka lang muna Jasmine ha, o order lang ako ng kakainin natin. Sige Daniel. Gustong tumanggi ni Jasmine na kumain dito sa loob ng mall at doon na lang sa labas sila kumain dahil mas mura doon. Malaking halaga na ang nagastos ni Daniel matapos itong bumili sa store at ayaw niyang mas mapagastos pa ito. Pero talagang kumakalam na ang kanyang sikmura kaya hindi na siya makatanggi. Siya na lang ang magbabayad ng kanilang pananghalian upang hindi naman siya
magmukhang naghuhot-hot kay Daniel sa kanilang first date. Bumalik na si Daniel at dala ang kanilang pagkain. Nagsimula ng kumain ng dalawa. Pangiti-ngiti si Jasmine habang tinitignan ang nobyo. Bakit ka nakangiti? Inaakit mo ba ako? Kung oo, ay matagal ka nang nagtagumpay. Hala siya, hindi kita inaakit no? Natutuwa lang akong tignan kang sosyal kung kumain. Para kang milyonaryo na, customer ng isang 5-star restaurant. Natahimik si Daniel. Hindi niya alam ang sasabihin. Gustong bawiin ni Jasmine ang sinabi. Para bang sinabihan niya si Daniel na maarte ang lalaki. Hinati ni Jasmine ang steak na nasa pinggan. Binigay niya ang kalahati kay Daniel. Sa'yo na to, masyadong malaki ang steak, saad ni Jasmine. Okay, simpleng sagot ni Daniel at nagpatuloy na kumain ang dalawa. Naunang matapos si Daniel, pinagmasdan niya si Jasmine na kumakain pa rin. Baby? Tanong ni Daniel kay Jasmine. Hindi man lang tumingin ang huli sa nobyo. Mommy? Sweetheart? Love? Mahal? Sunod-sunod na tanong ni Daniel. Pero hindi man lang kumibo si Jasmine. Nagpatuloy lang siya sa pagkain. Honey? Tumingala si Jasmine kay Daniel. It's decided then. Honey na ang tawagan natin. Ang ibig mo bang sabihin ay ang call sign natin? Naguguluhang tanong ni Jasmine. Oo, honey. Malambing na sagot ni Daniel. Kinikilig na tumawa si Jasmine. Namumula ang kanyang pisngi dahil sa gwapo at matipunong lalaking kaharap niya. Kinuha ni Daniel ang cellphone ni Jasmine. Honey, anong gagawin mo sa cellphone ko? Tumatawang tanong ni Jasmine. Hinayaan niya lang ang boyfriend kung ano man ang gawin nito sa cellphone niya. Ngumiti si Daniel matapos marinig ang unang beses na pagtawag ni Jasmine na honey sa kanya. Napakalambing nitong pakinggan kapag si Jasmine ang nagsabi nun. Pinangalanan kong honey ang pangalan ko sa contacts mo. Honey, yan rin ang gagawin ko sa akin. Sabi ni Daniel at sinoli ang cellphone ng nobya. Cellphone na naman niya ang kanyang tinitipa ngayon. Ipinakita ni Daniel ang screen ng cellphone sa nobya. Ngumiti si Jasmine matapos makita ang kanyang cellphone number na nakarehistro sa pangalang Honey. Natapos ang dalawang kumain at umuwi na sila sakay ng taxi. Naunang bumaba si Jasmine dahil naunang nadaanan ang apartment na tinitirhan niya. Bit-bit niya ang naglalakihang paper bags. Nagpatulong siya sa lalaking attendant ng apartment sa pagdala nito. Dahil ayaw niya nang abalahin pa si Daniel. Nag-alok ng tulong si Daniel pero tinanggihan ito ni Jasmine. Ayaw na niyang abalahin pa ang nobyo dahil alam niyang pagod rin ito. Unang araw pa lang silang naging magnobyo at magnobya ni Daniel. Pero parang hinihele na ang kanyang puso. Ngayon pa lang ay sabik na siya sa susunod na pagkakataong makakasama ang nobyo. Ang lalaking parehong nagpapaalboroto at nagpapakalma ng kanyang puso. Seryosong nakatingin si Jasmine sa screen ng kanyang computer. Balik trabaho na naman siya at sa ngayon ay nire-review ang sales ng kumpanya noong nakaraang buwan. Maya-maya pa ay pumasok sa opisina niya si Daniel. Nginitian niya ang nobyo na naglalakad patungo sa kinauupuan niya. Hanggang sa ngayon ay hindi siya makapaniwalang janitor lang ang nobyo. Sa kabila ng maladyos na kagapuhan nito. Dagdag mo pa ang malaking halaga na naipon nito sa savings na pinanlibre nito sa kanya 2 linggo na ang nakakaraan.
Honey, tapos ka na ba dyan? Tanong ni Daniel kay Jasmine. Sanay na itong tawagin sa ganung paraan ang nobya. Saglit lang honey, malapit na akong matapos dito. Sagot naman ni Jasmine. 12:00 na, kaya alam na niya kung bakit naririto ang nobyo. Para sunduin siyang mananghalian sa fast food chain sa labas. Naging gawin na lang dalawa ito simula noong naging magkasintahan sila. Itinuon na lang ni Daniel ang kanyang atensyon sa cellphone at nanood ng mga nakakatawang videos. Hinihinaan niya ang volume ng cellphone upang hindi maistorbo si Jasmine na tinitipa ang keyboard ng computer. Maya-maya pa ay lumabas na sila ng opisina at tinungo ang elevator. Han, saan mo gusto? Sa Jollibee ba o sa Chowking? O baka gusto mo ng Samgyupsal tayo? May kakabukas lang na Korean restaurant dyan sa labas. Rinig ko masarap daw doon. Tanong ni Daniel. Sige Han, sa Korean restaurant tayo. Medyo matagal na rin kasi akong hindi nakapag-samgyupsal. Patuloy na naglalakad sina Daniel at Jasmine. Napatingin sa kanila ang ibang empleyado ng kumpanya. Ang relasyon nila ay mainit sa mga empleyado. Marami kasing lalaki ang sumubok na ligawan si Jasmine. Lahat ng ito ay may masasabi sa buhay at matataas ang posisyon sa trabaho. Kaya laking gulat nila na si Daniel ang napili nito. Si Daniel na isang hamak na janitor lang. Nakarating na ang mga haka-haka kay Jasmine pero wala siyang imik dito. Ang gusto niya lang ay ang makasama si Daniel at walang makakapagpabago doon. Si Daniel naman ay walang alam na sila ang usapan ng mga tao sa DZDL Incorporated. Para siyang ignorante na hindi niya alam na siya pala ay ilang beses nang pinapatay ng mga lalaking katrabaho sa kanilang mga isipan. Kasama na doon si Ugor na gwardya ng gusali. Bagamat hindi na nito ginambala ang dalawa, ay hindi pa rin ito maiwasang mapatingin kina Jasmine at Daniel. Malagkit na tinitignan ni Ugor sina Daniel at Jasmine. Napansin yun ni Daniel, kaya masama niyang tinitigan pabalik ang gwardya. Nag-iwas ng tingin ang huli, tila napahiya sa ginawa. Nasa loob na ng Korean restaurant sina Daniel at Jasmine. Elegante ang disenyo ng restaurant, maliwanag at maaliwalas sa loob. Kaya talagang masasabing komportable itong kainan. Han, subukan mo to, sabi ni Jasmine kay Daniel. Hawak-hawak ang chopstick na may nakaipit na karne. Sinubuan niya ang nobyo. Masarap siya Han, simpleng komento ni Daniel. Napaihip siya nang nasa bibig niya ang pagkain. Medyo mainit ito. Ordinaryo lang para kay Daniel ang ganitong lasang pagkain sa dinami-rami ng 5-star restaurant na nakainan na niya. Mukhang hindi ka naman nasarapan eh, wika ni Jasmine dahil hindi siya nakontento sa komento ng nobyo. Tumawa si Daniel. Hindi, masarap talaga Han. Dagdag pa nito. Ito naman, subukan mo. Panibagong klaseng karne na naman ang hawak ni Jasmine. Masayang tinanggap ni Daniel ang karne, pero laking pagsisisi niya dahil mainit ito. Mas mainit kesa sa naunang isinubo sa kanya ng nobya. Mas matagal ba naman itong ibinabad sa hotpot? Pag-ihip ni Daniel sa pagkain sa kanyang bibig. Hindi magawang pigilan ni Jasmine ang pagtawa sa ginagawa ng nobyo. Nakakahawa ang tawa niya, kaya napatawa rin si Daniel. Pinagtitinginan na sila ng mga tao, pero patuloy pa rin sila sa pagtawa.
Napangiti si Jasmine at nakaramdam siya ng tuwa sa kanyang kaloob-looban. Gusto niya na lagi na lang ganito, kasama si Daniel na nagtatawanan sa mga bagay na nakakatawa. Mahal niya ang lalaki at gusto niyang hindi na matigil pa ang mga masasayang sandali nila. Alam niyang sobra ang pagmamahal niya sa nobyo at walang makakasira nito kahit pa ang estado nila sa buhay. Si Daniel na isang hamak na janitor at siya bilang executive officer. Hindi nito mapaghihiwalay ang mga puso nilang matagal nang nakatali sa isa't isa. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana at mukhang ipinadala mismo ang alas nito para paghiwalayin sina Jasmine at Daniel. Habang pabalik na sa kanilang mga trabaho, sina Jasmine at Daniel ay natanaw ni Jasmine ang kanyang ina na may nandidiring mga tingin. Matalim ang mga ito pero di rin kayang tignan ng matagal si Daniel na akay-akay si Jasmine. Mukhang tama nga ang balita, mas mababa pa yung lipad kesa sa isang kalapate. Wika ni Jennifer Madrigal, ang ina ni Jasmine. Nagpatuloy sa paglalakad si Jasmine at hindi pinansin ang ina kahit na alam niyang siya ang kinakausap nito. Kilala niya ang ina at gusto lang nito ang pwedeng masunod. Si Daniel naman ay walang narinig. Ni hindi niya napansin si Mrs. Jennifer Madrigal dahil ang buong atensyon niya ay kay Jasmine. Naging lason na ata sa kanya si Jasmine dahil sa tuwing kasama niya ito ay hindi niya na napapansin ang kanyang kapaligiran. Of all people, ang napili mo ay isang janitor? Nanunoy ang tanong ng ina ni Jasmine. Hindi iyon napansin ni Jasmine at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa nalampasan na nila ito. Pero si Daniel ay narinig ang sinabi ng matanda. Sensitibo sa kanyang pandinig ang mga panghahamak sa kanyang trabaho. Ang trabahong janitor kahit na nagpapanggap lamang siya. Nilingon ni Daniel ang matanda pero hindi man lang siya tinignan nito. Nanatili ang tingin nito sa nobya na parang hindi rin naman interesado sa matanda. May hinala si Daniel na magkakilala ang dalawa. Kinilatis ni Daniel ang ginang. Nasa 50 anyos na ito pero mas mukhang bata sa mga kanyang mga kaedad. Maputi ang balat at itim na itim ang hanggang balikat na buhok. Pula ang labi nito dahil sa lipstick at mapino ang mukha. Halatang may masasabi ito sa buhay dahil sa mga gintong alahas na nakasabit sa tenga at leeg nito. Idagdag pa ang damit nito na halatang mamahalin. Para itong donya na nakikita sa telebisyon. Ignore me and you'll get your janitor boyfriend fired. Matigas na wika ng matanda na dahilan kung bakit napalingon si Jasmine dito. Napatiembagang si Daniel sa sinabi ng ginang. Hindi niya ito kilala pero kung makapagbanta na ipatatanggal siya bilang janitor ay wagas. Naglakad patungo sa direksyon ng ginang si Jasmine. Sumunod din si Daniel sa nobya. Tama nga siya, magkakilala ang dalawa. Pero ang ikinagugulo ng isipan niya ay kung bakit hindi maayos ang ugnayan ng dalawa. Kung magkaaway ba ang mga ito? Ma, kailan ka pa nakauwi? Tanong ni Jasmine sa pilit na tono. Sinusubukan niyang magtunog na tutuwa kahit na iba ang timbre ng boses niya. Hindi ito tuwa, kundi takot. Bahagyang naliwanagan si Daniel. Ngayon ay alam na niyang mag-ina ang dalawa. Sa normal na pagkakataon ay babatiin niya ang ina ng nobya, ang ina ng babaeng mapapangasawa niya. Pero hindi siya ignorante.
para di mapansin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Mapait na napangiti si Mrs. Jennifer Madrigal sa tanong ng anak. Matalim niyang tinitigan si Daniel. Ipinapaabot niya na umalis ang lalaki pero hindi nagpatinag si Daniel. Masyadong marami na ang pagsubok ang kanyang nalampasan at para manliit sa harap ng ina ni Jasmine ay hindi ito mangyayari. Bilyonaryo siya at nasa mismong teritoryo niya ang ginang. Anumang oras ay kaya niyang palabasin ito sa kung gugustuhin ito ni Jasmine. Si Jasmine lang ang dahilan kung bakit may natitira pa siyang respeto dito. Ibinalik ni Mrs. Madrigal ang tingin sa anak. Ebidente ang pangamba sa mukha ni Jasmine. Kilala niya ang ina ay anuman ang gustuhin nito ay dapat na masunod at kahit ang namayapa niyang ama ay walang nagagawa noong nabubuhay pa ito. "I'll give you a day," wika ng ina ni Jasmine sa kanya bago eleganteng naglakad palabas ng gusali. May namumuong luha sa mga mata ni Jasmine pero hindi niya ito hinayaang pumatak. Batid niya ang ibig sabihin ng ina at mukhang huling araw na niya na makikita si Daniel. "Siya ba yung mama mo, Han?" tanong ni Daniel kay Jasmine. "Oo," sagot naman ni Jasmine. Tumawa pa ito matapos sabihin yon. "Anong pangalan?" "Jennifer Madrigal." Nagpatuloy na sa paglalakad ang dalawa, pabalik sa kung saan nakadestino ang kanilang trabaho. Sa gitna nito ay tinatanong naman ni Daniel si Jasmine tungkol sa nangyari kanina lang. "Bakit mukhang galit siya, Han?" "Ganun lang talaga yon." Tumatawa si Jasmine matapos masagot ang mga katanungan ni Daniel. Kung sakali mang mabasag ang boses niya sa bigat na nararamdaman, ay pwede siyang pumeke ng tawa upang mapagtakpan ito. "Ipakilala mo ako sa susunod kung hindi na mainit ang ulo niya," wika ni Daniel. Alam niyang kilala na siya ng ina ni Jasmine na nobyo nito at bilang isang janitor. Pero nais niyang formal na maipakilala ni Jasmine. Mapait na napangiti si Jasmine. Nais man niyang gawin yon ay imposible na itong mangyari. Alam niyang walang magpapabago sa desisyon ng ina. Gagawa at gagawa ito ng paraan para maisakatuparan ang ninanais. Nahulog na siya kay Daniel at ayaw niyang madamay pa ito sa pagiging makasarili ng ina. Nasaksihan niya ang pagpupursige ni Daniel bilang janitor at kailanman ay hindi niya ito nakitang nagreklamo. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag nawalan ito ng trabaho dahil sa kagagawan ng ina o dahil may kaugnayan ito sa kanya. Bumalik na ang dalawa sa kani-kanilang trabaho. Magulo man ang isipan ni Daniel sa nangyari, ay pinili niyang hindi tanungin pa si Jasmine. Alam niyang binabagabag rin ang nobya at ayaw niyang dagdagan pa ang kung anuman ang dahilan kung bakit mukhang nagulo ni Mrs. Jennifer Madrigal ang isipan ni Jasmine. Hahayaan niya na lang muna ang nobya at hintayin na siya mismo ang magpaliwanag sa kanya ng hindi pagkakasunduan nila ng ina. 8:00 na ng gabi at hindi pa rin tapos sa trabaho si Jasmine. Napagdesisyonan niyang mag-overtime at lunurin ang sarili sa trabaho. Nais niyang tanging ang trabaho lang ang isipin at pansamantalang makalimutan ang problemang dala ng kanyang ina. Simula pagkabata ay natuto si Jasmine na sumang-ayon na lamang sa mga kagustuhan ng ina. Sinunod niya ang mga kagustuhan ng ina na maging top 1 siya sa klase kahit na ang kapalit nito ay ang hindi makapaglaro sa labas kasama ang kanyang kaedad.
Noong high school naman siya, ay hindi rin niya naranasan ang simple at ordinaryong buhay. Sa isang pribadong paaralan siya pinag-aral ng ina, kung saan ang mga estudyante ay binabantayan ng mga madre na higit na mas mahigpit kumpara sa mga teacher. Ngunit ang mas malala ay noong tumungtong si Jasmine sa kolehiyo. Ninais ni Jasmine na maranasan na ang normal na buhay ng estudyante sa kanya. Kaya sinubukan niyang suwayin ang ina. Sinubukan niyang mag-boyfriend at magliwaliw kasama ang mga barkada sa mga bar. Inilihim niya ito sa ina, ngunit sa huli ay nalaman pa rin ng ina ang kalokohang pinaggagawa. Inalayo nito si Jasmine sa mga kaibigan at pilit na hiniwalay si boyfriend ni Jasmine. Pinag-aral si Jasmine sa ibang bansa at pinutol ang anumang komunikasyon nito sa mga naiwang boyfriend maging sa mga kaibigan niya. Halos maluha si Jasmine nang maalala ang nakaraan, kung gaano ipinagkait ng sarili niyang ina sa kanya ang simple at ordinaryong buhay. Tumayo si Jasmine sa pagkakaupo. Kung ito man ang huling araw niya sa trabaho, ang huling araw na makapiling niya si Daniel, ay lulubos-lubusin na niya ang pagkakataong ito. Tinungo ni Jasmine ang lounge kung saan tumutuloy si Daniel. Masyado pang maaga at marahil gising pa yon. Binuksan ni Jasmine ang pintuan at tama nga siya. Gising pa ang nobyo na nakaupo sa sofa at nanonood ng telebisyon. Nilingon ni Daniel sa Jasmine nang marinig niya ang pagpihit nito sa pinto. "Honey, nandito ka pala. Akala ko kanina ka pa nakauwi. Tinawagan kita pero naka-off ang iyong phone," wika ni Daniel. Hindi sumagot si Jasmine at nagpatuloy lang sa paglalakad hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ni Daniel. Tinaasan ni Daniel ng kilay si Jasmine. Naguguluhan siya sa ikinikilos ng nobya. Nang tuluyang makalapit si Jasmine kay Daniel, ay siniil niya ito ng mainit na halik. Nagulat si Daniel pero nagpatianod na lamang siya sa malalim na halik ni Jasmine. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na sila'y naghalikan, pero may kakaiba sa halik nito. Nangungusap, nagsusumamo, nanlulunod. Nabatid ni Daniel ang mensahe na ipinadala ni Jasmine sa mga halik. Gusto nitong may mangyari sa kanilang dalawa. Dahan-dahan niyang tinanggal ang botones ng puting polo ni Jasmine. Patuloy pa rin ang pagpapalitan nila ng halik. Sunod naman na inalis ni Daniel ang bra ni Jasmine. Kumawala dito ang malulusog na dibdib ni Jasmine na kanya namang kinamada. Unti-unting ibinaba ni Daniel ang kanyang mga halik sa leeg, sa collarbone, hanggang sa ang dibdib na ni Jasmine ang nilalaro ni Daniel gamit ang kanyang bibig. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Natapos ang dalawa na walang pagsisisi sa ginawa. Kung magbunga man ang kanilang pagmamahalan, ay ang tadhana lang ang nakakaalam. Si Jasmine ngayon ay suot na ang damit, sakay ng elevator. Umiiyak si Jasmine, hindi dahil sa pagsisisi. Alam niyang yun na ang huling pagkakataon na makakapiling niya si Daniel, ang janitor na bumihag sa kanyang puso. Lubusan niyang minahal si Daniel, pero wala siyang magagawa kung hindi ay iwanan ito. Tutol sa kanilang pagmamahalan ang ina ni Jasmine. Kung hindi ba isang janitor si Daniel, ay malaya silang makakapagsamang dalawa? Hindi. Alam niyang walang magpapabago sa desisyon ng ina at gusto lang nito ang pagkaitan siya ng kaligayahan.
Pumara si Jasmine ng taxi. Pilit niyang pinipigilan na humagulgol sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman. Natagpuan nga niya ang tunay na pag-ibig, subalit ayaw lang talaga siyang pagbigyan ng tadhana at ipinadala ang miserableng buhay sa kaanyuan ng kanyang ina. Kinabukasan ay maagang nagising si Daniel. Malaki ang ngiti niya sa mga labi nang maalala ang nangyari sa kanila ni Jasmine. Sa unang pagkakataon ay ngayon lang tuluyang nakadama ng saya. Batid niyang tunay ang pagmamahal niya kay Jasmine at ganun rin ito sa kanya. Alam niyang hindi ibibigay ng dalaga ang sarili sa kanya. Isang hamak na janitor kung hindi tunay ang pagmamahal nito sa kanya. Napagdesisyonan ni Daniel na pakasalan si Jasmine. Balak niyang aminin dito na siya ay isang bilyonaryo at nagpapanggap lamang na janitor sa sariling kumpanya. Nais niyang hindi nagsisi ang dalaga na ibinigay nito ang sarili sa kanya dahil tunay ang nararamdaman nila na walang estado ang makakapaghiwalay sa kanila. Inibig siya ni Jasmine kahit na inaakala nitong siya ay janitor lamang. Ganito rin siya. Iniibig niya si Jasmine at hinding-hindi magiging hadlang ang pagiging bilyonaryo niya sa pag-iibigan nilang dalawa. Hinanap ni Daniel si Jasmine sa opisina. Marahil ay nandito na yon dahil walang mintes na maagang pumupunta sa trabaho si Jasmine. Ang hindi niya alam ay huling pagkakataon niya na pala itong makikita dahil si Jasmine ay opisyal na nagretiro sa trabaho at dadalhin ng ina sa ibang bansa. Daniel, tawag ni Hector sa kaibigan na kanina pa tinitignan kung pumasok na ba si Jasmine sa opisina niya. Bakit? May ipinasang mensahe sa akin si Alex. Nag-submit ng resignation letter sa Jasmine. Hindi na raw siya magtatrabaho sa kumpanya. Ano? Bulalas ni Daniel. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano raw ang dahilan? Pahabol niya pang tanong. Mangingibang bansa raw kasama ang ina niya. Halikaw. Malutong na mura ni Daniel. Hector, pakilusin mo lahat sa opisina. Hanapin kung saan ngayon si Jasmine. Hindi niya ako pwedeng iwan ng ganun-ganun na lang. Ni hindi niya sinubukang magpaliwanag o sinabi man lang ang dahilan. Daniel, baka hindi na pinagpatuloy ni Hector ang sasabihin dahil matalim siyang tinignan ng kaibigan. May numerong tinipa si Hector sa kanyang cellphone tsaka may kinausap dito. Ipinasa niya ang mensahe na mula kay Daniel sa mga executive officer ng kumpanya. Mistulang nasa emergency room ng ospital ang buong DZDL building. Ang lahat ay kumikilos na animoy buhay ang nakataya at bawat segundong lumilipas ay banta dito. Buhay ang nakataya. Okay, talagang buhay ang nakataya dahil kung lilisan si Jasmine ay talagang ikakamatay ito ni Daniel. Si Daniel Florentino na isang bilyonaryo, business tycoon at isa sa mga maimpluwensyang tao sa Pilipinas. Pakihanap ng pangalang Jasmine Madrigal na nakabook sa international flight. Tumawag ka agad pag meron ka ng nahanap na impormasyon. Wika ni Daniel sa telepono. Lahat ng koneksyon niya ay ginamit na niya para mabatid ang kinaroroonan ni Jasmine. Iniisip niya pa lang na hindi na makikita ang nobya ay hindi na kaya ng puso niya. Alam niyang mahal siya ni Jasmine at hindi siya makakapayag na basta-basta na lang siyang iwan nito nang hindi sila nagkakaliwanagan. Daniel, may balita na kay Jasmine. Nandun siya sa Bara-Bara International Airport kasama ang ina. Ngayong araw ang flight nila patungong Amerika.
sabi ni Hector. Halata rin sa mukha nito ang tensyon at hindi mapakali. Mabilis na tinungo ni Daniel ang parking area ng DZDL building. Halos takbuhin na niya ito sa pagmamadali. Pinaandar ni Daniel ang sasakyang Ferrari na convertible, yung walang takip sa taas. Hindi niya ito kailanman nagamit simula nang nagpanggap siyang janitor. May konting alikabok ito pero hindi pa rin maitatanggi na mamahalin ito. Mabilis na nagmaneho patungong Bara-Bara International Airport si Daniel. Kung pwede lang na hindi tumigil sa mga stoplight ay gagawin niya ito. Yun nga lang ay hindi niya yun pwedeng gawin kahit isa pa siyang bilyonaryo. Nang makarating si Daniel sa airport ay agad niyang tinakbo ang kinaroroonan ng mga naghihintay na mga pasahero. "Excuse me, miss. Anong oras ang flight patungo sa US?" Tanong ni Daniel sa attendant na nasa tanggapan ng airport. "Sir, kakaalis lang po ng eroplano sa US ang flight." Matipid na sagot ng attendant. Mistulang dinurog ang puso ni Daniel. Hindi pwedeng nakaalis na si Jasmine at siya'y iniwan nito nang hindi man lang nagpapaliwanag. "Daniel," tawag ni Hector sa kaibigan. Napalingon si Daniel at napagtantong hindi lang si Daniel ang naroon sa airport. Nandoon din ang ibang ehekutibo ng kumpanya, kabilang na si Alex Jean Ilave. "Hector, pakiasikaso ng kumpanya. Susunod ako sa US at babalik kasama na si Jasmine." Wika ni Daniel kay Hector nang tuluyan ng makalapit ang huli. Walang nagawa si Hector kundi ang sumang-ayon. Ni minsan ay hindi niya nakitang ganito kabaliw ang kaibigan. Pero naiintindihan niya ang mga desisyong ito. Iba talaga kapag pumana na si Cupido. Lahat ay hahamakin para sa pag-ibig. "Miss, isang first class ticket para sa susunod na flight patungong Amer." Hindi na naipagpatuloy ni Daniel ang sasabihin nang mapansin niya ang naglalakad na si Jasmine. Hila-hila ang kulay pulang maleta. Agad niyang tinakbo ang kinaroroonan ni Jasmine at kinulong ito sa mahigpit na yakap. Nabigla si Jasmine nang may biglang yumakap sa kanya, pero nawala ang kanyang pangamba nang maamoy ang pamilyar na pabango ni Daniel. "Daniel, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Jasmine. "Why are you leaving me, Jasmine? Why didn't you say a word?" Sunod-sunod na tanong ni Daniel. Nangungusap ang kanyang boses. Napaayos sa pagkakatayo si Jasmine matapos marinig ang tikim ng ina. Pinilit niyang kumawala sa pagkakayakap ni Daniel pero hindi nagpatinag ang huli. "Jasmine, let's leave," malamig na sabi ni Mrs. Jennifer Madrigal. Natauhan si Jasmine sa sitwasyon. Kumawala siya sa pagkakayakap ni Daniel. Gustuhin man niyang manatili sa mga bisig ni Daniel ay wala siyang magagawa. "Jasmine, why are you leaving me? May iba ka bang mahal?" tanong ni Daniel. Nabasag ang boses niya nang banggitin ang mga salitang yun. Nagpatuloy sa paglalakad si Jasmine at hindi pinansin ang nagsusumamong si Daniel. Para rin sa kapakanan ni Daniel ang ginagawa niya. Natatakot siyang maalis sa pagiging janitor si Daniel at hindi na matanggap sa mga trabahong a-applyan nito. Maimpluwensya ang kanyang ina at ayaw niyang pagkaitan nito ng oportunidad si Daniel. "Dahil ba isa akong janitor?" Tuluyan nang nabasag ang boses ni Daniel. Lumingon si Jasmine at kanyang natanaw si Daniel na saganang bumubuhos ang mga luha. Parang dinurog ang kanyang puso matapos makita ang lalaking pinakamamahal niyang umiyak dahil sa kanya. "Hindi, Daniel.
Mahal kita maging sino o ano ko man. Hindi na napigilan pang manahimik ni Jasmine. Kung ganun ay bakit? Dahil ayaw kong madamay ka pa sa miserableng buhay ko, Daniel. Ayaw kong pati ikaw ay pagkaitan ng kaligayahan ng aking ina. Ayaw kong gamitin niya ang kanyang mga koneksyon para pahirapan ka hanggang sumuko ka na sa akin. Nilingon ni Daniel ang ina ni Jasmine sa malayo. Hindi ito tumigil sa paglalakad kahit na tumigil si Jasmine para kausapin siya. Pero ikaw ang kaligayahan ko, Jasmine. Magiging miserable lang ang buhay ko kapag hindi kita makakasama. Patawad, Daniel. Pero kaya ko lang ginagawa ito dahil mahal kita. Wika ni Jasmine. Tsaka tinalikuran si Daniel. Jasmine, hindi talaga ako janitor. Sigaw ni Daniel na dahilan ng kunot noong pagharap ni Jasmine sa kanya. Hindi talaga ako isang janitor, Jasmine. Ako si Daniel Florentino na may-ari ng DZDL Group of Companies at hindi isang hamak na janitor lamang. Naguguluhan pa rin si Jasmine sa narinig. Hindi pa rin naipoproseso ng utak niya ang mga sinabi ni Daniel. Totoo yan, Jasmine. Wika ni Hector. Agad namang napatingin sa direksyon niya si Jasmine at napaawang ang bibig nito. Hindi lang si Hector ang naroon. Nandoon din si Alex Jean Elabe na may mataas na katungkulan sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya bago pa siya mag-submit ng resignation letter. Naalala ni Jasmine ang pagkakataong kasama niya si Daniel. Mga panahong iba ang kinikilos nito. Taliwas ng isang simpleng janitor lamang. Ang pagsasalita ng matigas na Ingles, ang pagtulog sa malaking lounge ng DZDL building, ang pagregalo sa kanya ng mga damit na 3 buwan niya ng sweldo ang halaga. Lahat ng yun ay parang puzzle na pinagsama-sama at nakabuo ng malinaw na imahe. Nanghina ang mga binti ni Jasmine at siya'y napaupo sa marmol na sahig ng airport. Para siyang inihampas ng malaking alon na lumunod sa kakayahan niyang umunawa. Dali-dali namang dinaluhan ni Daniel si Jasmine. Umiiyak ang huli at kita sa mukha nito na siya ay nasaktan. Maya-maya pa ay dumating ang ina ni Daniel kasama ang 2 security guard ng airport. Flight namin ng anak ko. Ngayon ay dumating yung janitor na yan para pigilang umalis ang aking anak. Mataray na wika ni Mrs. Jennifer Madrigal. Mabilis namang nagpaliwanag si Hector sa 2 guard bago pa nila malapitan sina Daniel at Jasmine. Ipinakita niya ang puting card na tulad ng black card ni Daniel na nagpataboy sa 2 gwardya. Maging ang ina ni Jasmine ay mangha matapos makita ito. Nagkunwaring tumawag sa pulis si Hector at sinabing ipapahuli ang ina ni Jasmine. Mabilis namang umalis si Mrs. Madrigal at sumakay sa eroplano. Hindi na niya pinilit pang isama si Jasmine dahil sa banta ni Hector na ipapakulong ito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ngayon ay araw na ng kasal ni Jasmine at Daniel. Sa isang isla na pagmamay-ari ni Daniel, ipinagdiwang ang kasama. Nandoon ang mga empleyado ng DZDL Incorporated, kasama na si Ugor na hindi makapaniwala hanggang sa ngayon na ang karibal niya sa puso ni Jasmine ay ang may-ari pala ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. You may now kiss the bride, wika ng pare na naging hudyat kay Daniel na angkinin ang mga labi ng asawa. Isiniel ni Daniel si Jasmine ng malalim na halik. Matagal at nakakalasing. Naghiyawan ang mga bisita sa kasal. Si Hector ay masaya para sa kaibigan
Ganun rin si Alex na nakatayo sa tabi niya. Nangyari ang honeymoon sa mansyon ni Daniel. Unang pagkakataong makapasok ni Jasmine dito at siya'y manghang-mangha sa laki at disenyo ng mansyon. Itinakpan ni Daniel ang palibot ng salaming silid gamit ang pulang kurtina. Hinalika ni Daniel sa noo si Jasmine. "I love you, honey," malambing na sabi ni Daniel kay Jasmine. "I love you more, honey," sagot ni Jasmine. At kanilang pinagsaluhan ang mainit na gabi, dulot ng kanilang nagliliyab na pagmamahalan.